simulan natin sa 16. Ready? Read. Manatili po tayo nakatayo. Tayo manalangin. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, we thank you for your love. Salamat po, Panginoon, dahil kami po inibig po ninyo. At nawa, sa pag-aaralan po namin, itago niyo po ako sa inyong likuran. Salitan niyo lamang po ang siyang mahayag, Panginoon. Kumilos ang inyong banal na spirito at pagkalooban kami ng knowledge, ng wisdom and understanding na nagmumula po sa inyo. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaw po na po. Okay. So, ngayon pong tanghali, ngayon pong umaga ito, pag-aaralan po natin ang pagmamahal ng Diyos. Ngayon, sa binasa po nating verse, nagsulat po niya na si Paul. At one thing kay Paul na relatable sa akin. Si Paul po noon ay isa siyang tent maker bukod po sa kanyang pagiging apostol. Siya po ay tent maker. In a sense po, para siyang engineer nung panahon nila. Kasi ang mga bahay naman ng tent lang talaga. So para siyang inhinyero or architect nung panahon po niya. At dito po sa text na binasa natin at sa iba pang mga sulat niya, minsan nagagamit niya yung mga concept ng pagiging arkitekto, pagiging inhinyero sa mga sulat niya. At evident po yun dito sa ating binasa. Na diyan po sa verse 17, tinawag po niya diyan ang si Kristo, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Ang pag-ibig po, sabi ni Pablo at sabi ng Bible, ang pundasyon ng buhay po natin. Being rooted and grounded in love. Ang pag-ibig ang susi sa lahat. At ang pag-ibig po ang dahilan kung bakit tayo nasa simbahan ngayon. So, love is the only reason that you can be faithful sa church, sa simbahan, sa pananambahan, pananalangin, pagbabasa ng Bible, at maging kay Kristo. To know Christ is to know love. Love is the reason. Kaya tayo mag-give to Jesus sa darating na Pasko. It's because of our love for Christ. Dahil kung hindi po pag-ibig ang rason, kung bakit ka nandito ngayon, someday mananawa ka. Diba? Kung ang dahilan ng pananambahan mo ay para lang sumilay kay crush, someday wala na si crush, wala ka na rin. Diba? Kung ang dahilan ng pagsama mo sa simbahan ay dahil nandito mga kasama mo, mga kabarkada mo, pag wala sila, someday wala ka na rin. No? Kung hindi pag-ibig ang pundasyon ng buhay mo, tatandaan nyo, hindi po tayo makakatagpo ng contentment, hindi tayo makakatagpo ng consistency sa buhay po natin. Pero dahil sabi ni Pablo, ang pag-ibig, dito tayo rooted and grounded, kaya tayo nananatiling tapat, kaya tayo nananatiling faithful. Hindi dahil sa kung ano mang meron tayo, bagko sa kung anong binigay sa atin ni Kristo. At yun ay ang kanyang pag-ibig. No? So, the reason why we go to church, the reason kung bakit tayo nag-offering, the reason kung bakit tayo kumakanta, the reason kung bakit tayo nananaban, the reason kung bakit tayo nagpipilit maging mabuting tao, there's only one answer to that question. It's because Christ loved us. Dahil sa pag-ibig. So kung hindi po iyon ang dahilan, kung hindi iyon ang pundasyon, kung hindi iyon ang root and ground natin, nagkakamali po tayo. Kahit anong ganda ng motibo mo, kung hindi yan founded in the love of Christ, yan ay magiging mali. Someday, pagsasawaan mo magsimba. Someday, pagsasawaan mo magbigay sa church. Someday, pagsasawaan mo yung boses ng katabi mo pag nagkakantahan na. Dahil hindi ka rooted and grounded in love. So, love is the foundation of a Christian life. Kaya nga, maging ang pag-ibig po natin, maging the way we can love other
other people is through the love of Christ. Kaya sabi sa 1 John 4:19, sabi diyan, 1 John 4:19. Sabi diyan, we love Him because He first loved us. Kaya tayo natutong magmahal, kaya tayo umiibig sa Diyos. Hindi naman dahil sa may kakayanan tayo, dahil na-experience natin, dahil minahal tayo ng Diyos. That's why love is the foundation. We are rooted and grounded in love. Kaya naman mga kapatid, sana hindi maging liko o hindi maging iba ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Kaya tayo magiging mabuting anak sa ating mga magulang. It's not just for material things, but because Christ loved us. Love is the foundation of everything we have in our life. That's why ang pag-ibig po kasi ng Diyos is iba eh. Iba ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig natin. Aminin naman natin o hindi, ang pag-ibig natin, minsan tumataas, minsan bumababa. Minsan, pagtapos kong asarin si baby, minsan tinatanong ko siya kung mahal pa ba niya ako. Minsan di talaga nasagot eh. Minsan talagang hindi, sabi niya. Pero, ganun tayo eh, bilang tao, di ba? Minsan talagang mataas, minsan talagang sobrang sweet, minsan mahal na mahal natin si Lord, minsan hindi. Minsan nagtatampo tayo, minsan nagtatanong tayo, minsan nagkakaroon tayo ng doubt sa puso natin. Diba? Aminin man natin o hindi. Ganun tayo umibig eh, bilang tao. Yun lang kasi tayo. Diba? Pero yung pag-ibig ng Diyos, it's unconditional. Kahit sino ka man, kahit ano ka man, kahit gaano ka kalinis o kahit gaano ka kadumi, you are loved by God unconditionally. Kaya sabi sa Romans 5:8, Romans chapter 5 verse 8, sabi diyan, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tatandaan niyo po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi dahil nagsisimba ka. Mahal ka ng Diyos regardless of who you are and what you are. While you were sinner, nung tayo ay madumi pa, nung tayo ay karumal-dumal pa sa harapan ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. I heard a preacher once said, there's nothing you can do to make God love you more, and there's nothing you can do to make God love you less. Ba? Mahal ka ng Diyos because that's who He is. Because God is love. God's love is unconditional. In times na nakakalimutan mo manalangin, God still loves you. In times na nagkakamali ka, God still loves you. Kaya nga, just like the prodigal son, nagkakamali man tayo, lumalayo man tayo sa Diyos. Alam natin, pwede tayong bumalik at bumalik sa Kanya. Diba? Kasi kahit gaano ka kadumi, nandun yung pagmamahal ng Diyos. Diba? Kahit gaano ka kalayo sa Diyos, God can still accept you because He loves you no matter what. God's love is unconditional. Unlike our love for Him or unlike our love for each other, ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Sabi rin sa Romans chapter 8 verse 37 to 39, one of my favorite verse sa Bible. Ang sabi diyan, sundan niyo na lang habang nandiyan. Romans chapter 8 verse 37 to 39, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. God's love doesn't depend on who we are. It depends on who He is. That's just who God is. God is love. That's why God's love is for everybody. Mahal tayong lahat ng Diyos. And that will never change. Ay, God's love is unconditional. God's love is eternal. Walang expiration date ang pag-ibig ng Diyos. Kaya naman, sabi sa Psalm 136, pag binasa niyo po yung buong Psalm 136, paulit-ulit dyan, sa verse 1, ang sabi, oh, give thanks to the Lord, for He is good. His mercy endureth forever. His love endureth forever, sabi sa ibang version ng Bible. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nag-expire. Hindi natatapos. It began before creation and it will outlast eternity. Everything else will fail. Everything else
will fade through time, pero one thing will remain constant. Yun ay ang pag-ibig ng Diyos. Naalala ko po, nung po ako yung OJT sa Malaya, yung po kasi power plant natin sa Malaya, isa yun sa pinaka-lumang power plant. Nung pong bago pa lang kami, pinagala kami sa site, dinala kami sa roof deck. Sa roof deck, usually may rail guards para hindi ka madulas, no? So, ang ginawa namin, sumilip kami sa edge, nakahawak kami sa rail guards. Then, sinigawan kami ng empleyado doon, sabi sa amin, "Uy, huwag kayong magtitiwala dyan sa rail guard na yan." Kasi nga, nakasandal kami doon sa rail guard. Nung sinilip namin yung rail guard, nakita nga namin talagang kinakain na ng kalawang. Diba? E di, kami mismo, hindi na nagtiwala doon sa rail guard na yun. Because, hindi na siya reliable. Siguro reliable siya nung una, nung kakakabit pa lang, nung bagong pintura, kasi bagong-bago pa. Pero because of time, because every material thing will fade through time, someday you will not be able to depend on it. And just like that, minsan ang tao nagde-depend sa material na bagay. Nakahawak ang buhay nila sa perang meron sila, sa titulong meron sila, sa bahay na meron sila, sa ano pa mang material na bagay na meron sila. And one thing I will tell you is this: someday, the thing that you hold as reliable, hindi na magiging reliable. Someday it will fade away. Someday mawawala. Any material thing aside from the love of God, someday kukupas at kukupas yan. Diba? Kaya naman, kung pipili ka ng hahawakan, parang, diba, pag nakasabit ka sa jeep, naalala ko nun, lagi akong sabit sa jeep kasi minsan nakapuslit ka na hindi nagbabayad eh, pag nakasabit. Kaya kahit maloob sa loob, nakasabit eh. So, nakasabit ako sa jeep, namimili ako lagi kung ano yung matibay kong hahawakan. Kasi nakasabit ka, alam nga naman yung katabi mo yung hawakan mo eh, pag nahulog yun, ihulog ka rin. No? So, pipili ka ng panghahawakan mo na matibay. Ganun din sa buhay natin. Pipili ka ng something that you can hold fast. That something na matibay na alam mo, kahit anong mangyari sa mundong ito, itong bagay na hawak ko, hindi ito matitinag. Diba? At isang bagay lang po ang ganun. That is the love of God. That's the only thing that can stand the test of time. That is the only thing that is constant in this world. So wag po natin panghawakan yung material na bagay na meron tayo. Wag natin panghawakan yung blessings na meron tayo. Wag natin panghawakan yung mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Dahil there's only one thing na sinabi ng Diyos for us to be rooted and grounded in. And it's the love of God. Because that's the only thing that will remain. God's love is eternal. Okay? So, next thing is, God's love is expressed on the cross. Hindi lang po tayo sinabihan basta ni Lord na mahal niya tayo. Pinakita niya po at pinatunayan niya yung pagmamahal niya sa cross ng Kalbaryo. That's why sabi sa John 3:16, alam ng lahat, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." The cross is the greatest blueprint of divine love. Mahal po tayo ng Diyos. At hindi po ito isang haka-haka o isang myth o isang bagay na misteryo. Hindi po. Ito po'y pinatunayan, ito po'y totoo. Diba? At pinatunayan niya po ito sa krus ng Kalbaryo. Pinasan niya lahat ng ating bigatin. Pinako niya ang lahat ng ating kasalanan because of His love for us. Kaya naman, the thing that is unconditional, the thing that is eternal, it is also the thing that is yours. Sa'yo ang pagmamahal ng Diyos. He proved it in the cross na mahal ka niya at hindi magbabago yun. Kaya naman, sabi ni Pablo, let love be the foundation of your life. May we be rooted and grounded in the love of God. Okay, so, sa Ephesians chapter 3 po, balik po tayo sa verse 18. Ephesians chapter 3, doon naman tayo sa verse 18. Ephesians chapter 3, verse 18. Okay, ang sabi diyan, that we may be able to comprehend with all saints what is the breadth, the length, the depth, and the height. Sabi ko sa inyo kanina, si Paul is a tent maker. So diyan mo minsan mapapansin kung paano lumalabas yung pagiging engineer niya, pagiging architect niya, which is, he gave us
dimensions at which we can somehow assume na ang pag-ibig ng Diyos is somewhat of a structure. It's a place. It has breadth, it has length, it has depth, it has height. Kumbaga, in time of Paul, it's like a tent that we can dwell into. At sabi rin po ito sa John. Sa John, 1 John chapter 4, verse 16. 1 John chapter 4, verse 16. Ang sabi diyan, and we have known and believed the love of God had to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. The love of God is a place that you can dwell. But it's like a tent. Sino po dito yung nakapag camping na sa gitna ng kagubatan? Diba? Kapag nasa gitna ka ng kagubatan at na-set up mo yung tent mo, somewhat, some way, parang kang may bahay. You're still in the middle of the wilderness, pero you have a place of comfort in the middle of the wilderness because you have a tent there. Meron kang maliit na bahay doon. And that's what the love of God is. We live in a wilderness. Nasa mundo tayo magulo. Nasa mundo tayo, katulad ngayon, lumilindol. Yung bahay namin medyo katulad niyan, mga ganyan. Anyway, yung bahay namin kasi, kita na yung mga bakal-bakal, yung sa mga film niya. Sabi ko kay Mami, naglilindol, medyo pinakabahan ako sa kwarto ko. Yung kwarto ko kasi hindi talaga siya kwarto. Balcony yun, na ginawang kwarto. So yung structure niya, medyo hindi siya dapat talaga tinitirhan. So sabi ko kay Mami, lagi akong alert para tatakbo agad ako. Baka mamaya, bigla na lang ako lumaglag sa first floor. Gulat ko yun, nandun na ako. Anyway, yung place na tinutukoy dito ni Lord is that we have a place at which we feel secure, we have hope, we have comfort, we have a home in this world, in this wilderness, and that is a tent that we call the love of God. It is a place that you can dwell. When you feel that you are lost in this world, you can always go into the love of God. When you feel like the world is against you, you can always go into the love of God. The love of God is something that you can dwell in. Sa magulong mundong ito, we live in the wilderness, but God provide a tent. Nag-provide si Lord ng place na kung saan matatagpuan natin ang hope, ang security, ang comfort, at higit sa lahat, the love of God is where we can find rest for our soul. And that's the only place that can provide all of those things. Hindi mo yan matatagpuan sa kahit anong material na bagay. Kahit gaano kaganda ang bahay mo at saksi si Mami sa maraming mayaman na ganun, magaganda at magagarbo ang bahay. Yung sopa pa lang nila, parang buong bahay na namin. yung mga ganun kayayaman na tao, but still, walang hope, walang peace na katulad ng meron sa pag-ibig ng Diyos. Nowhere else can provide rest for our soul, security, and hope and comfort but the love of God. Kaya naman po kung kayo ay nalulungkot, kung kayo ay nalulumbay, remember, you can dwell in the love of God. You can have a place when God can comfort you. Go into the presence of God, find His love. No? So love is our tent. Sa magulong mundong ito, we have a tent that can provide all of these things. Sa Ephesians chapter 3 verse 19, next naman tayo, Ephesians chapter 3 verse 19. Kaya sabi diyan, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye may be filled with all the fullness of God. So the love of God is the foundation. The love of God is the structure. And the love of God is what fills what's inside. To be filled with the fullness of God. The love of God is what's inside. Love is what fills the life of a Christian. It's what overflows from within. Ito ang namumutawi dapat sa buhay ng Kristiyano, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya naman sabi ko nga kanina, ang dahilan kung bakit tayo nananambahan, ang dahilan kung bakit tayo nagpipilit na maging mabuting tao, is because of the love
of Christ. It's what overflows within us. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 9. Philippians chapter 1 verse 9, sabi diyan, "And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment." Ang pag-ibig ng Diyos, ito dapat yung pinupuno natin sa ating sarili. Ito dapat yung nag-a-abound sa buhay po natin. Sabi rin sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. Kaya sabi diyan, "And the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do towards you." Ang pag-ibig ang nagfulfill sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya naman, dapat ang tumutubo sa atin ay pag-ibig. Hindi kung ano-ano pa mang kurikom. Di ba? Ang lumalago dapat sa atin ay pag-ibig, hindi utang. Ang pag-ibig dapat ang namumutawi sa ating bibig, hindi dapat sama ng loob, hindi pagrereklamo. Ang pag-ibig dapat ang namumutawi sa ating puso. Because sabi rin sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Diba? Kung punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, everything else will stem out of that. And because your foundation is right, everything else is secure because of that. At tandaan nyo, you can fake being a Christian. Pwede ka magsimba ng magsimba, but your foundation is wrong. Diba? Alam nyo, makikita nyo na totoo ang isang Kristiyano in his fruit. Diba? Malalaman mo na ang isang Kristiyano ay tunay na may pag-ibig ng Diyos kapag umaapaw ito sa Kanya. Mamumutawi yan sa bibig niya, magbubunga yan ng magandang bagay. That's why it's called the fruit of the Spirit. It's love, joy, peace. It's a fruit. It's something that comes out natural. Diba? Ang papaya, mamumunga yan ng papaya. Diba? Natural sa kanya, mamunga ng papaya. Diba? Sa buhay ng Kristiyano, ganun din. Yung mga bunga, yung kindness, yung pagiging maawain, pagiging mapagpatawad, yung pag-ibig, it's all fruit ng pagiging Kristiyano natin. It's the fruit of the Spirit of God within us because we are founded in the love of God. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo nandito. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya niya tayo ginagawang mabait. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo nakakapagbigay sa iba. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo nakakapagpatawad ng ibang tao. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya natin siya nagagawang mahalin. But that's the foundation of everything we stand for. It's the love of God. Kaya naman mga kapatid, may we continue to be reminded of the love of God na pinakita niya sa krus ng Kalbaryo. It's our foundation, it's a structure, and it's what fills our life. And I will end with this. Love is not something we achieve, it's something that we receive. Love is not something we achieve, it's something that we receive. It's Christ Himself. So tayo pang lahat ay tatayo. Ibutahan ko po ang ating pastor.